mo natatanong, ako talaga yung nagkakatrim. Nagkakatrin ka? Katrin. Nagkakatrin ka? Nagkakatrin ka? Sa laki mo parang kantin, nagkakantin. O sige, wag na Katrin Kat. Ako talaga si Kat. Ikaw yung cat. Nice to meet you. Pero leopard ka. Tamang-tama to sa sa lamig ng panahon. Pero this is a song about the story of a love that is at the wrong place at the wrong time. Ouch! Pag alam nyo, pwedeng sumabay, ha? Ready? Hindi mapigil ang bukso ng aking puso sa tuwing ako'y papalapit sa'yo. Maaari bang hingin ang iyong kamay? Hawakan mo at huwag mong bitawan. Hindi mapigil ang tibok ng aking puso sa tuwing ako'y nakatingin sa'yo. Maaari bang wag kang huminga dahil sandali lang darating din ang gabing walang pipigil sa atin. Kung hindi ngayon, aasa bang maibabalik ang kahapon kahit sandali? Palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa huling pagkakataon na ika'y magiging akin. Hindi matigil ang gulo sa aking isip at para bang walang kasing sakit. Alaala mong hindi ko malimutan, oras na lang may alam. Darating din ang gabing walang pipigil sa atin. Kung hindi ngayon, aasa pang maibabalik ang kahapon kahit sandali. Palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa huling pagkakataon na hindi na para sa atin. Eto na, alam nyo na to. At sa bawat minuto, ako'y di natuto. Ipilit mang hiba, ako'y maghintay sa'yo. Ikaw ang aking kapiling sa huling sandali. Kasalanan ba kung puso natin ang magwawagi? Kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa hindi pagkakataon
na hindi na para sa atin. Kahit sandali, palayain ang pusong di tumigil. Para sa ating dalawa ang maling pagkakataon na ikaw'y magiging akin. Thank you so much. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, mukhang kinilig na naman si Tisay dito mga kasembreros. Dahil binanggit si Ma'am Catherine ng kanyang kapwa-host mga kasembreros. Hindi ko kilala itong kasama ni Lassie mga kasembreros Kasi parang pinuri niya dito yung suot, yung suot daw ng, sabi niya, what happened daw sa suot ni baby girl, sabi niya. So, sabi naman ng host nga ay, alam mo kung hindi mo natatanong, ako yung nagka-Catherine, sabi nga ganon. Tapos kinilig si Pops Alden, tapos natumawa mga kasembreros. Tapos sabi niya, sa laki mong yan, nagkakantin ka, hindi ka nagka-Catherine, sabi nga ganon, tapos tawa. Tapos sabi niya, hindi na lang Catherine, cut na lang, sabi nga ganon. O diba kinilig, nice to meet you, sabi nga ganon, patay mali siya ka, Pops. Inaway si Alden. Pero kinikilig yan si Sir Alden mga kasembreros nasa loob ang kulo ni Sir Alden mga kasembreros. So hayaan na natin yung yung kilig na na private but not secret mga kasembreros ng Kathleen. So yung naka-blue talaga. So sabi dito parang kumanta pa siya ulit mga kasembreros, tapos sabay kumanta dito ng yung huling sandali mga kasembreros, na sabi pa niya dito sa kanyang parang linya, sakto la, sabi niya, bago siya kumanta, sabi niya, sakto daw yung kanta para sa lamig ng panahon, a story of a love that is at the wrong place at the wrong time. Ouch, sabi nga. Tapos pag alam doon lang kanta ng fans ay pwedeng sumabay, sabi nga ni Sir Alden mga kasembreros. So ang kulit ang kulit. Tapos ang dito is yung may mga kuha siya bago magsimula yung kanyang show mga kasembreros, or ang kanyang performance doon sa loob ng office ng BDO Baliwag Bulacan mga kasembreros, habang si Sir Alden ay may parang kinakain dito parang may candy yata sa kanyang bunganga mga kasembreros. So pumunta siya doon sa operations monitoring board tapos yung mga tao ay of course nagpa-picture isa-isa mga kasembreros. Kaya Phenomenal Box Office Cinema King. And then yung Sparkle Jimmy Artist Center ay meron din sila parang of course copy nung kanilang mismong ganap ni Sir Alden doon sa BDO Baliwag Bulacan mga kasembreros. Tapos of course yung mga picture ng mga empleyado doon sa branch nila mga kasembreros, so isa-isa, at saka by group mga kasembreros ang kanilang picture taking, kaya Phenomenal Box Office Cinema King. So naka-black siya pero parang okay, so parang nagbihis pala siya dito kasi ang niya dito is parang yung una niyang suot pag punta sa Baliwag Bulacan ay black, pure plain black. Tapos nung nag-perform na siya ay stripes na black and white mga kasembreros, may konting maliit na stripes lang ng white mga kasembreros na terno nga doon sa ni Ma'am Catherine sa kanyang dental So ayun po. And then yung isang fan dito parang nakuhaan yung uwi na ni paglabas na ni Sir Alden mga kasembreros sa mismong branch ng ng BDO Baliwag Bulacan mga kasembreros. Grabe ang security ni Mayor Alden marami na naman siyang security as expected, mga security guard nakapila and yung mga personal bodyguards mga kasembreros. Tapos yung mga tao ay of course parang kinikilig sila mga kasembreros. So ayun po, actually ito lang, hinati ko lang ito mga kasi medyo mahaba na siya. Tapos abang-abang tayo sa mga kaganapan pa ni Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So tayo po ay mag-aabang talaga ng tao dito ng mga
kaganapan ng Kathleen mga kasembreros. Pero in the meantime, yun lang muna no, sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 21, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa at sa ating buong pamilya po dyan. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasembreros. Medyo malalim ang ating English vocabulary sa title no. Ang title po natin ay gazillion. So, pauna sa lahat, ito po ay a very large number na parang hindi kayang i-measure or sukatin mga kasembreros or bilangin. Psalms 40 verse 5, Many, O Lord my God, are your wonderful works which you have done, and your thoughts toward us cannot be recounted to you in order. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Kung kaya po ang ating title ay gazillion mga kasembreros, no? Or multifarious, numerous, immeasurable, plethora sa iba pa nating English vocabulary mga kasembreros. So, sobrang dami, no? Unang-una sa lahat ay ang verse po na ito ay nag-acknowledge ng kadakilaan, marvelous works or wonderful or great works mga kasembreros ng ating Panginoon, at nag-highlight ng kanyang marami at saka hindi natin mabilang-bilang na kadakilaan. Ang Biblia nga lang no? Talagang ang dami, hindi mo mabilang-bilang mga kasembreros yung mga nagawang amazing works ng Panginoon mga kasembreros from the time of Moses, Isaac, Jacob, Abraham, Noah mga kasembreros, Joshua, Jeremiah, Judges, Ruth, no? In all the prophets, no? In the time of Jesus Christ, ay nagbuhay siya ng mga patay, nagpagaling ng mga may sakit, no? Talagang marami. Nagpakain siya ng 5,000 and 4,000 people, no? Sa 2 isda at 5 tinapay lamang, and so on mga kasembreros. Kung bibilangin natin at saka ililista lahat ng ginawa na miraculous works mga kasembreros ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus ay hindi po siya kakasya sa mga libro at saka sa mga libraries mga kasembreros sa mundong ito. And ang verse na Psalms 40 verse 5 mga kasembreros ay nagre-remind sa atin ng vastness ba, kumbaga pa ng lawak, ng complexity ng ating Panginoon mga kasembreros, and His actions and creations mga kasembreros which are beyond human comprehension or enumeration. Kumbaga pa hindi kaya mga kasembreros no, na sukatin at saka i-measure. Hindi siya kayang sukatin ng ating mga intelligence quotient, ng ating mere imagination, kahit na ikaw pa ang pinakamatalinong tao sa mundong ito mga kasembreros. So yung kanyang wonders ay yung term na wonders dito mga kasembreros, no, mga kamanghamanghang mga bagay ay nagsasuggest ng extraordinary and awe-inspiring events or miracles that demonstrate God's power, wisdom, and love for His creation. So ang Diyos kasi natin mga kasus, maliban sa kanyang eternal power, sa kanyang unmatched at saka never hindi makayang tumbasan at unequal power mga kasembreros, no, unparalleled power, ay yung wisdom at saka yung kanyang pag-ibig talaga. So lahat sa kanyang dakila. Okay, dakilang pag-ibig, dakilang awa, dakilang grasya, dakilang pabor, dakilang pleasure, dakilang pag-ibig, no, dakilang patience, dakilang gladness, dakilang joy, dakilang holiness, mga kasus, everything that speaks and relates to God, mga kasembreros, ay dakila po yan. So, walang perpekto sa mundong ito. Ang perpekto lamang mga kasembreros ay ang Diyos natin na manlilikha natin at hindi natatapos at never ending, endless, limitless na Diyos mga kasembreros. We ponder on the countless wonders God has done, inviting us to reflect on the beauty, mystery, and majesty of His works, leading us to awe and gratitude. Grabe, no? Kasi mga kasembreros, yung mga kamanghamanghang mga nilikha ng Panginoon, mga kasembreros, dapat ito rin yung isa sa mga reasons, mga kasembreros, na nagtutulak sa atin para tayo po ay mamangha, magpasalamat, at saka dakilain siya mga kasembreros, itaas siya, because karapat dapat, no, He deserves to be glorified, He deserves to be magnified, to be thanked, mga kasembreros, pasalamatan siya, and He is worthy of our praise, mga kasembreros, in adoration, yung ating magpapagtaas, pagangat, mga kasembreros, pag-bless sa kanyang pangalan, because He is more than deserving actually. When we consider the boundless wonders of God,
we are encouraged to shift our perspective from focusing on our limitations to acknowledging God's unlimited power and capabilities. So, kasi kapag tayo nakafocus tayo sa ating sarili, kasi di ba tayo limited? Kasi tayo hindi tayo perfecto, kasi tayo may mga flaws, may mga imperfections, meron tayong mga discouragements, may disappointments, may marami tayong kumapa dapat na isisi sa ating sarili kasi bakit kasi ako ganito bakit kasi ako ganito bakit kasi ako ginawa to bakit kasi tinamutuloy. So kapag nakafocus tayo sa ganun mga kasusparate, masiset aside natin yung yung power, yung kadakilaan at yung kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay mga kasimers. Dapat po ay i-shift natin, no, at saka ituon natin dun sa unlimited power and capabilities at abilities ng Panginoon na He can do all things. When we cannot do, when we are limited, God is unlimited. When we cannot do it, God can do it, and everything, no, He can do mga kasimera. This verse challenges us to contemplate the intricate details of God's creations and interventions in our lives, inspiring a sense of wonder and reverence. So paggalang mga kasimers, dakilang paggalang mga kasimers sa Kanya, because He is great, so He deserves to be respected with all greatness mga kasimers. And ang verse na ito ay nagpa-prompt sa atin na mamangha tayo, no, at the magnitude of God's deeds and depth of His love for us. So God's incomprehensible number of wonders humbles us as we meditate on them, encouraging us to trust in His plan for us, knowing that His works are beyond our understanding, but always for our ultimate good. So, kasi tayo mga kasos, di ba, pag kunwari may nakasama tayong bishop, may nakatabi tayong banal na tao, yung Santo Papa for example, and yung mga tao na talagang alam natin na lingkod ng Panginoon na mga prophets for example. So, parang na-intimidate tayo, di ba? Parang ayaw natin tumabi because we find ourselves dirty. We find ourselves na hindi karapat-dapat na tumabi at saka makasama yung taong yun. Kasi nga ay sila ay banal, no? Sila ay parang yung way of living nila ay nakakamangha, no? Respetado, ginagalang. So tayo naman na makasalanan at saka ultimo, ordinaryo mga kasos, parang you feel, may intimidate ka mga kasembreros, no? Kasi nga sila ay nasa mataas na level, tayo naman ay nasa baba. So we are being humbled, no? Dahil nga doon sa status nila at saka sa status natin mga kasembreros. Pero hindi ganun ang Diyos, no? Although ito yung magiging reason na i-humble natin ating sarili. Kasi nga Diyos siya, tayo ay tao. Banal siya, tayo hindi mga kasembreros. So the more that we find God's works and Himself alone mga kasembreros ay marvelous, great, and magnificent, tayo naman, we must humble ourselves more. Many, O Lord my God, are the wonders You have done. So ang stanza or ang phrase na ito ay nag-serve sa atin ng humble acknowledgement, no, ng countless interventions at saka blessings ng ating Diyos na ibinigay sa atin. So nag-echo pa ito, no, ng sentiment na nag-express din kagaya sa Psalm 139:17-18 na kung saan ay ang psalmista ay nagmamarvel din ng vastness, ng complexity sa mga kasembreros ng thoughts ng ating Panginoon towards sa ating mga tao, likening them to grains of sand on the seashore. So tayo parang mga buhangin lang daw, no, sa dagat or sa dalampasigan mga kasembreros. But His love for us is great. Na reflecting on personal shared experience can serve as a powerful reminder on His presence and care sa ating buhay. So, paano ba natin pagtiwalaan ng Panginoon, no? Yung kanyang great plan, yung kanyang great love sa atin mga kasembreros, yung kanyang great patience na kumbaga pa yung mundong ito ay ang dami ng tao, no? More or so 8 billion, pero kumbaga pa yung ating kasalanan, hindi lamang iisa mga kasembreros. Kung walang pasensya at hindi siya Diyos, ay matagal na niyang sinukuan tayo at saka winasak ang mundong ito. Pero hindi na yung patience niya dakila, immeasurable din mga kasembreros. Kung kaya it's really important na tayo po ay dakilain siya, no? Paano ba natin siya pasalamatan by reading His Word, obeying His Word, loving His Word mga kasembreros sa Holy Bible, and of course, no, doing His will mga kasembreros. So wag natin kahiya yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, and kailangan may pananampalataya ito na buhay
at hindi patay. So nakikita sa actions mga kasambreros. So let's take a moment now to appreciate the incredible ways our Heavenly Father interacts in our lives as described nga sa Psalm 40 verse 5. Alright, sinama sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and trust no? Sa ating Panginoon na kayang gawin ang lahat-lahat ng dakilang bagay at marvelous works mga kasambreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time at mga source and paalam po.